1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na Makapilipinas, Makapilipinas, na Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas, na Makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na Makapilipinas, na Makapilipinas, na Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng Makapilipinas, Makapilipinas, Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas, Makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Welcome po sa Satuyang Simbahan at Halalan 2025. Ini po sarong collaborative effort kan St. Bartholomew the Apostle Parish, digdi po sa Baaw, Camarines Sur, with the Parish Communication Guild, with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Ako po si Sibion Botor, miyembro po kan PPCRV digdi sa parokya ni San Bartolome sa Baaw. Ako po ang makakaibahan nindong host kunyan nabanggi gikan po digdi sa Parish Hall kan parokya ni San Bartolome Apostol. Giraray ihahatod mi sa indo ang simbahan at halalan, one godly vote political candidates presentation. Maray nabanggi po sa indo kabos, urog ng kayo sa mga paraan tabay sa kabos naghihinanyog kan sa tuyang programa ngunyan nabanggi. Asin, punang tanaan sa tuyang simbahan at halalan, one godly vote, political candidates presentation. Please stand for the opening prayer and please remain standing for the singing of the national anthem. O Diyos, Ikaw
ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. And to give us the opening remarks, let us call our dear Vicar Foreign, Reverend Father Albert Balderas. Diyos maray na gabi ka ninyo ngamin mga ngod. Darwang simana lang po ang nakaagi.
nasaksihan ta si karandakan mga angheles na pinagtutuntun. Ang sabi ninda, Hallelujah, mag-ugma si Jesus buhay na. Hallelujah, mag-ugma si Jesus buhay na. Mag-ugma, mag-ugma. Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika po tagob-tagob nin kamunduan, kasakitan, kapurisawan, kadipisilan. Ito paganggaro, may lugad ka na di napipila, na imbis na mapila, mas lalong nagnanaknak. Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika tao na nakaka-experience ng kawaran ng paglaom, kawaran ng gabos? Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung an sa imong eksperyensya perminasan ng Biyernes Santo? Ano ang kahulugan kan kaugmahan kung ika po nasa kadikluman? Harog po kay ni an nararanasan mostly kan mga Pilipino ngunya na panahon. Na kung sain matindi po ang pamumulitika, matindi po ang politika digdi sa Pilipinas. Na minsan ginagamit ang mga ius, ginigibong kasangkapan, tanganing magkaygunin politika ning ayuda. Ginagamit ang politika tanganing mangurakot na sa Pilipinas nga ni, ang mga leader ta, sinasabi na the most corrupt leaders is in the Philippines. Na may kasabihan pa nga ni, the Philippines is the very poor country with wealthy politicians. Sa Pilipinas, paano niya tumahiling ang tunay na kaugmahan? Kung matindian, numero kan mayong trabaho, kadakol po ang mayong trabaho digdi sa Pilipinas. Nakagraduar man ko ta, pero mayong trabaho. Ini mga tugang nagdadaranin bagay na mayo nin oportunidad. Nagdadaranin kapag tiusan, paano mo maisasalbar, paano ka madaranin pagkakan, paano ka mapaadal, paano ka boss kung mayo ka man in trabaho. Didi sa Pilipinas, matindi po ang epekto kan remittance kan mga tugang nyato na yaon sa ibang bansa nagtatrabaho. Epekto po kan pandaigdigan problema sa ekonomiya. So ini ang nahihiling ko na dipisil sa buton ang kaugmahan kung araw kayo na sa tuyang nararanasan. Ginumdumon ta na kan maglalang ang mahal na Diyos, ang enot niyang sinabi, let there be light, magkaigwanin liwanag. As in, paano niya ito may mahiling ang kaliwanagan kung araw kayo ni ang experience? Siguro, di man tutugutan kan mahal na Diyos na pinuunanin liwanag, tatapusunin kadikluman. Ang nahiling ko pong liwanag, ina po ini nagdadangadang na eleksyon. 2 simana na lang po ang bibilangon ta. Ang liwanag po dyan iyon na may mga kandidato na matitibay. Mga kandidato na matitibay, mga marahay na kandidato. Kandidato na may paninindugan, kandidato na may plataporma, kandidato na mahiling niya tuan sa indang pagmakulog sa inagrangay kan mga katauhan. So, yan ang nahiling kong esperansya. Yan ang nahiling kong liwanag na sinasabi kan mahal na Diyos, magkaigwanin liwanag na dawayaong kita sa kadikluman. O siguro, bilang sarong tao,
na may katalingkasan sa pagpili, ngunya na maabot na eleksyon, piliun ta itong dinidikta. Binubulong kan sa tuyang konsensya. Aram ta po yan. Aram ta kung sisay matibay. Aram ta. Ining mga kandidatong ini, may mga plataporma na day manlugod pag-abusuhon ang mga katalingkasan na itinato sa satuya. Kundi mga kandidato na maproteher kan sa tuyang karahayan sa lambang saro. So sa Indupuga, boss, si Father Albert po, Balderas, Ura Paroko Pupukan, San Juan de la Cruz, Paris, Agdangan. Asin ako po ang Bikaryo Puranyo, digdi sa Vicariate de San Bartolome. Good evening po sa Indupuga. Mabalos po, Reverend Father Albert Balderas, sa nakaka-inspire na mensahe sa pagbubukas kan sa tuyang program ngunyan na banggi. Ngunyan, ipapabisto na po ang sa tuyang kandidato na nag-aspire para maglingkod sa Banawaan kan Baaw. Our moderator tonight may present to you Sister Ofelia Manalo, our PPCRV lay coordinator, to present to us the guidelines for tonight's political candidates presentation. Maray na gabi po kanato ngamin. Sa di programang adi, alam bang kandidato, tatawan ta po kin oras, tanganing makapag-presentar kakandang mga plataforma i maka-introducer kakandang sa diri. Simbahan at Halalan 2025 Guidelines. Sa di programang ini na Simbahan at Halalan, alam bang kandidato tatawan kin oportunidad na makapagpabisto kakanyang sadiri saka magpahayag kakanyang plataforma di gobyerno na amuyan magiging basihan kakanyang mga plano kung mapangyaring siya manggana sa eleksyon na gigibuwon sa Mayo 12, 2025. Analambang kandidato tatawan na magbisara sa tinalaan na oras, 8 minuto para sa councilor, 10 minuto para sa vice mayor, saka 15 minuto para sa mayor. Ana Parish Communications Guild member, migtao kin senyales sa paagi kin pagbagting kabel. Tangani kamong parumrumon na sa primerong pagbel at kung nasanay ka, 10 segundos na makapagpadagos kin pagbisara. Alagad sa susunod na pagbagting na sige-sige, dapat na pong magpundo sa pagbisara ta kompletong tapos na itinao kaninyong oras. Salamat po. Maray na aldo po kaninyo ngamin. Diyos maray na aldo po baaw. Sa mga miyembros ka Paris Pastoral Council for Responsible Voting na pinamamaywan po ni Ma'am Ophel Manalo, akan ako pong pagtaong galang sa namamutantang Cura Paroko Reverendo Padre Isidro Danilo Dizon, agsang amin niyang kaibanan nakapadian sa kanatupong parokya. Sa ngamin na mga nagpapayaba, naniniwala, ang nagsusuporta, agmigsuporta pa, Kiven Blanquera, liwat, Diyos maray na aldo po. Si Ben
Banyaria, Buakenya, Bulalakaw, Blanquera. Siya po usad nagikan sa San Vicente, propyong taga-Baaw, graduado kin nagkapirang kurso, agum ni Maria Charina Bufete Buena Israel Blanquera. Agkupitong igin na sindi Nicky Joseph, Charme Jasper Joshua, Shaina James Werner. Ngud niya si Victoria Di Pakulang, Sir Angki Bulalakaw, Manay Judy Bulalakaw Bitaw. Nagin man po siyang barangay treasurer sa San Vicente, Baaw. Nagin siyang presidente ka San Vicente, Biasan, Banwaan na Baaw. Ngami na nagin man po siyang kapitan ka San Vicente sa tulong termino. Kagibo ko mini hydropower plant sa barangay San Vicente. Naging Liga President from 2014 to 2016. Pinagkatiwalaan, sinuportaran, ag pinayaba kabanwaan na Baaw. Kaya pinagana bilang Municipal Councilor sa Loog Kintulong Termino. Naging Tapnatser Municipal Councilor kindarwang beses. Restored electric power lines in Upland Barangay na kakanatong banwaan. Nagpakaray ka water system sa iba-ibang barangay and nagsusuporta po siya sa renewable green energy. Nguwan kandidato bilang Vice Mayor, ana kanyang pong plataforma, amo man po adi. Numero 1, amo kanyang minamawot, ama ipadagos, ana development kanatong banwaan. Uro utro taman ding marungog, pero amo po ini anak kaipuwanta. Kaya suyan na lumuluog kung uno na solusyon kana ina atubang tang mga problema kakanatong banwaan. Migsuporta po si Vice Ven Blanquera kana pag-restore kana mga kakawuyan sa kanatong kabukiran. Tanganing mabawasan ana biglang pagbaba katubig ag pag-landslide sa kabukiran. Na usad sa kausa ka na pagbabaha, migsuporta man si Vice Ben ka na komprehensibong plan mananungod sa drainage facility para sa pag-minimize ka na pagbabaha, lalong-lalo na sa kasentruan Baaw. Mananungod sa agrikultura, ana Baaw po masasabi ta na usad sa agricultural hub sa kanatong probinsya. Kaya maninigusa na natawan takin bastanting suporta ana kanatong mga paratanom ag parauma mapa sa upland man o kababaan. Apera po ka na pinunan tanang potable water system usad sa mga magiging niyang prioridad ana makakrear kin irrigation channel. Tanganing magkaagko po supply kin tubig na dawa po sa panahon kin sobrang init. Ta kung narurumruman po ninyo, si Ben Blanquera po aunang nakapatubig sa nagkakapirang barangay sa Katukaran. Natawan po niya kin supply kin tubig sa mga residente na grabe na pagtios sa kakulangan kintubig. Kaya sana po liwat siyang tabangan para magkaiba-iba ng kitang marealisar ang mga minamawutang mga programa ag proyekto para sa ikaray kading kanatong banwaan. Sunod puso yan, ana pag-develop ta, ag pag-improve ka na kanatong mga infrastruktura. Mas makatatabang po sa kadaklan kung ana ibang heavy equipment po establing nakaandam sa mga lugar na dipisil na maabot sa oras nin kalamidad o uno man na mga di inaasahan na mga pangyayari. Kaiba po ka kanyang mga nabanggit, dirita man po malilingawan, magtaokin atensyon sa aspeto ka salud. I-improve ta po ang mga available facilities
for sports. Tanganing mas dakol ana maging tang matitibay na atleta. And maengganyo na tawan atensyon sports ka na mga hobbiness and health ka na mga senior citizens. Ta ako po usad man akong sprinter sa larangan kin track and field. And volleyball player man po ako hanggang nguwan. Kaya kung ano tatao yan, pagsuporta ko, pag-abot po sa sports. Pag-abot po sa edukasyon, diri man po niya malilingawan, na ipadagos, and eventually, mas dakulo maitabang niya sa ALS, kung sari, dakul kanatong mga kanguran na naglalaom. Siyempre, ipadadagos man po ni Vice Ven pagtabang sa mga programa pag-abot sa edukasyon. Mas lalo ta pong susuportaran na culture and arts ag turismo kabaaw. Usad po baaw sa mga mayayaman pag-abot sa kultura, sining ag turismo. Kaya kanya pong ipadadagos pagmawot na mas mabisto abaaw pag-abot po sa adi. Naniniwala po siya na kung magibuta, mapakaray sa mga nauna pong nasabi o minamawot, sumusunod po ang pag-angat kakanatong turismo. Ano po ang magiging role ni Ben Blanquera bilang Vice Mayor para sa mga pag-iriban niya? Para kanya, pinaka number 1 niyang obligasyon bilang Vice Mayor, amo yan magkaagko unidad ang amin na miyembros kasanggo ni ang bayan ag maging katuwang ka-mayor sa unuman na mga programa ag proyekto na ikararay ka banwaan ta. Kaya po, banwa na baaw, si Ben Blanquera, liwat, nag-aayat po kakaninyong bendisyon, suporta, pagtitiwala, ag pagkamuot ta. Ipapadagos po ni Ben Blanquera amaray na serbisyo, padadanayon, amaray na programa ag proyekto. Mag-iriba-iba po jaday sa progreso. Numero 1 po sa balota, Benjamin, Banyaria, Buwakenya, Bulalakaw, Blanquera, ipapadagos benepisyo ag serbisyo katunay na baawenyo. Diyos mabalos po. Lahat. Ako po si Vice Mayor Jerry Briseño. Makikiusap sa pangalawang pagkakataon po. Kung po pwede, ako pa rin ang inyong Vice Mayor. Pero bago po yan, gusto ko po kayong i-remind na bago po tayo pumasok sa politika, marami po tayong ginawang advokasya dito sa atin, dito sa bayan natin sa Baaw. Tumulong po tayo sa mga kabataan. Namigay po tayo ng libreng school supplies from 2010. Pinuntahan po natin ang Buluang Elementary School. Ang purpose po natin is to give back kung anong meron akong konti. Namigay po tayo sa 800 students ng libreng school supplies sa Buluang Elementary School. Nung araw na yon, napansin ko na malaki yung pangangailangan ng mga kabataan natin when it comes to school supplies, dahil yung yakap ng mga bata, yung saying thank you ng mga bata, ramdam mo kung ano yung pangangailangan ng mga kabataan natin. Hanggang inulit ko yung pamimigay ng libreng school supplies, nagkaroon na siya ng title na Notebooks of Hope, and hindi ko namamalayan, nabigyan na po natin ng lahat ng schools dito sa Baaw ng libreng school supplies. Hindi pa po tayo tumatakbo noon. Pero nung ginawa po natin yan, hindi po yun purpose ng politika.
Ang purpose po nun is to give back, tumulong sa kabataan. Dahil ako po ay naging presidente ng UNESCO Club of the Philippines. 2 years akong president ng UNESCO Club of the Philippines. 2 years din po akong chairman ng UNESCO Clubs of the Philippines. Sa research po namin, 2 ang problema ng ating bansa. Una, poverty. Pangalawa, ignorance. What is the meaning of ignorance? Ignorance is kung wala kang pakialam sa kapwa mo. Wala kang pakialam sa kapitbahay mo. That's the meaning of ignorance. That's why po, kailangan tulungan natin ang mga kabataan natin na matapos yung pag-aaral nila. Kaya po nabuo ang Notebooks of Hope campaign. Another platform na ginawa po natin para matulungan po natin ang mga kabataan sa Baaw, nagkaroon po tayong MAD Camp, yung Make a Difference Camp, kung saan ang target naman natin ay yung mga kabataan na that time is 4th year high school, na ngayon grade 11 and 12 na po. Ang purpose naman natin doon is really mamulat yung mga kabataan natin na mag-engage sa community para makatulong sa mga komunidad. MAD Camp is a project of, ang project po ito ng inyong Vice Mayor para sa mga kabataang Baawenyo. Hindi lang po yan, nagkaroon po tayo ng Women Empowerment, nagkaroon po tayo ng isang araw na training para sa mga kababaihan na kung saan binubuksan natin ang mga isip at utak ng mga kababaihan na mag-engage into entrepreneurship dahil alam naman natin na ang mga kababaihan ay tulay din po ito ng ating pamilya para sa mga pangarap ng ating mga anak. Ganyan po ang ginawa ni Vice Mayor GBB nung hindi pa po siya nasa politika. Ngayon po, tumakbo po ako noong 2016, natalo po ako. 2019, tumakbo po ulit akong mayor, natalo pa rin po ako. Ayaw ko na sana sa politika. Ayaw ko na sana po sa politika. Dahil feeling ko, hindi enough yung advocacy sa Baaw, sa pagpili ng mga kandidato. Hindi enough yung pangarap mo lang. Hindi enough yung vision mo lang sa Baaw. Kailangan may bala ka. That's why po noong 2022, ayaw ko na po talagang tumakbo. Pero dahil naniniwala po ako na kung hindi tayo susubok na baguhin yung isang sistema, hindi po natin magagawa yung pagbabago na yun. I may be emotional because gusto ko talagang mabago yung Baaw. Gusto ko talagang mabago yung bayan natin. Sumubok po ulit tayo noong 2022. Bilang Vice Mayor, pinagbigyan niyo po ako na maging Vice Mayor niyo po ulit. Nung pinagbigyan niyo po akong maging Vice Mayor niyo po ulit, hindi po natin sinayang yung pagkakataon. Hindi po natin sinayang yung sweldong ibinibigay sa atin. Hindi po kami magkapartido that time ni Mayor Jeff. Pero tumulong po ako sa bayan natin. Bakit? Tumulong ako kay Mayor Jeff. Bakit? Kasi nung nangangampanya po tayo, ang sinasabi ko ay gusto kong tumulong sa Baaw. Nung nangangampanya po tayo, ang sabi ko gusto kong tumulong sa Baawenyo. Ganun po ang ginawa natin. Hindi tayo namulitika. Hindi ko inisip ang sarili ko, bagkos inisip ko po ang bayan natin. Wala pong pondo ang Office of the Vice Mayor. Wala pong pera sa Office of the Vice Mayor. Ang tanging trabaho po ng inyong Vice Mayor ay mag-preside. Ang tanging trabaho ng inyong Vice Mayor ay mag-approve ng mga resolutions and ordinances na pinapanday ng ating mga magigiting na councilor. Ang trabaho po ng inyong Vice Mayor ay mag-approve ng mga priority measures ng ating Chief Executive. Mag-approve ng mga priority projects ng inyong Mayor, ng ating Mayor, Mayor Jeff Biseño. Ganun po ang trabaho natin. Uulitin ko, walang budget ang Office of the Vice Mayor. Walang pera ang Office of the Vice Mayor. Pero hindi po tayo tumigil maghanap ng mga possible partners para naman makatulong tayo sa mga kababayan natin.
2023 po, nabigyan po natin ang 170 students ng 5,000 pesos bilang educational assistance. 2023, nabuo ang OVM Under 16, OVM Under 17, OVM Open. Tulong ito sa mga kabataan. 2023, wala man pong budget ang Office of the Vice Mayor. Maraming programa po ang Office of the Vice Mayor sa pamamagitan po ng medical assistance, burial assistance. And 2024 po, mayroon po tayong nabigyan ng 240 students ng 10,000 pesos. Again, sa pamamagitan po ng educational assistance. 2024, mayroon po tayong 700 AKAP beneficiaries na nabigyan po natin ng 5,000 pesos. 2024, nagkaroon po ng Season 2 yung Inter-High Basketball League. Nakahingi po tayo kay Senator Bongo ng 384,000 na panggastos po natin para sa kabataan ng Baaw. Binigyan din po tayo ni Senator Bongo ng 100,000 na medical assistance na downloaded po yan sa DSWD Iriga. Ganyan po ang ginawa ng inyong Vice Mayor. Naghanap ng mga possible partners. Nagkaroon po tayo ng medical mission sa Barangay Buluang na kung saan kinater natin ang lahat ng senior citizens po ng Barangay Buluang. Tulong po ng inyong Vice Mayor. Again, wala pong budget ang Office of the Vice Mayor. Pero hindi tayo tumigil maghanap ng possible partners. Maghanap ng mga possible na mga tao para makatulong ang inyong Vice Mayor. Matulungan po natin ang mga kababayan natin. Yung Notebooks of Hope po, tinuloy pa rin po natin. Last time po, nakapunta po tayo ng Nababarira Elementary School, Antipolo Elementary School, Caranday Elementary School, Del Pilar Elementary School. Nabigyan po natin ng libreng school supplies sa tulong po ng La Consolacion College of Baaw. Ganyan po nag-iisip, ganyan po naghahanap ng possible partners ang inyong Vice Mayor. Ngayon po, sa pangalawang pagkakataon po, hihingiin ko po ang inyong mandato. Hihingiin ko po ulit ang inyong suporta. Hihingiin ko po ulit ang inyong sagradong boto. Sana po, sa pangalawang pagkakataon, ako pa din po ang inyong Vice Mayor. Ako pa din po ang pagkatiwalaan ninyo. Kasi hindi po natin sinayang ang trabahong ibinigay ninyo sa loob ng 3 taon. Hihingiin ko po ulit ang tulong at suporta ninyo kay Vice Mayor GBB. Maraming salamat po. Sana po pagkatiwalaan niyo po ulit ako dahil hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na maibigay ninyo. GBB po, numero 2 sa balota. Ako po si Kuya Atan, Jonathan Cuyahon po, from Baaw po. Ako po ay nandito para naman makapagbigay, makapaglahad sa ating mamamayan ang mga plano natin, ang mga advokasya natin tungkol po sa ating dinesisyonan na sumali sa ngayong halalan ng 2025 po. Ako po ay kandidato para sa posisyon na Vice Mayor po ng Banwaan ng Baaw. Ang aking advokasya po ever since when I was a municipal mayor in my hometown ay meron po tayong tungkol po sa clean and honest election. Tayo po ay naniniwala na ang mga tao ay may karapatan, mayaman man o mahirap para bumoto at pumili sa kanilang mga napupusuan na sila po ang maglilid po sa kanila para po sa ikauunlad at ikakabuti ng kanilang mga kabuhayan po. Bilang pong isa po na leader po sa ating bayan, ang aking mga advokasya ay tungkol po sa agrikultura, sa ekonomiya, sa kalusugan, at saka sa mga upgrading po ng infrastructure component po ng ating pong ekonomiya. Bilang pong dating mayor po, ako po ay may sapat na karanasan,
bilang isang leader po. Kasi po, sa aking karanasan na aking pong tinaguyod sa kaunlaran, sa development ang aking bayan, ito po ang nakapagbigay po sa akin ng sapat po na kumpiyansa sa aking sarili na ito po ay aking maitutulong, aking madadala po para po sa kaunlaran at ikakabuti ng banwaan ng Baaw. Kung tungkol po sa agrikultura, ng aking pag-ikot-ikot po sa banwaan, aking pong nakita na ito pong ating mga farmers ay may kulang pa in as far as forming themselves into cooperative organizations po. Kasi po, importante po yun para po makakuha tayo ng suporta sa ating pong gobyerno. Kaya po, pag ako po'y nahalal bilang isang vice mayor po, ay tutulungan po natin ang ating mga farmers organization para po sila'y maging ganap na kooperatiba. Lalong-lalo na po sa pamamagitan po ng corn production po. It so happened po na galing ako sa isang lugar na kami po ang isa sa pinakamalaki po na producer po ng corn at ganun din po ang palay. Ang karanasan po namin na to ay aking madadala dito kasi dito po sa Baaw, we are known for our progressive po na poultry industry, hog raising po. And para po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong mga pangangailangan ang ating mga negosyo. Pero unfortunately, hindi po ito natutugunan ng local production po ng corn industry po natin. Ito po ang gusto natin po na pag-igtingin para po naman ang ating mga farmers po ay magkaroon ng additional income po. Ganon din po ang ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbubuwis po sa ating mga negosyante. Pagdating po naman po sa ating mga irrigation system, aking pong napansin sa aking pagdalo sa mga malalayong lugar sa tukad area na marami po sila pong mga rice paddies, yung pong kanilang mga palayan na rice ay rain-fed pa po. Kaya po, ibig sabihin po, kulang po sila ng irrigation system, communal irrigation system, na ito po naman ay pwede nating matulungan sila sa pamamagitan ng paglabi po sa iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno. Pagdating po naman sa ekonomiya po, ay naniniwala po ako na pag tayo po ay pag-upo natin, bisitahin po natin ang comprehensive land use plan po natin para po palawakin po natin ang commercial area po natin. Lalong-lalo na at meron po tayo ditong mga bagong mga daan, mga alternate roads, mga na pwede po natin na i-offer po sa mamumuhunan. Kasi po hindi po sapat ang present po natin na commercial district na ito po sana ang ating pwedeng gamitin para po maengganyo po natin ang ibang mamumuhunan na makapunta po sa ating bayan para po may pagtrabahuan ang ating mga igin po. Ngayon, pagdating po naman sa larangan po naman ng infrastruktura, ako po'y naniniwala sa aking pag-ikot-ikot po, lalong-lalo na po nung bagyong Christine. Nakita ko po ang katotohanan po dito sa banwaan ng Baaw, lalo na po dito sa poblacion area natin, which so happen, yan po ang commercial district po natin. Kaya po, ako'y naniniwala na pag-upo po natin, bibigyan natin ng prioridad para po magkaroon tayo ng mitigating measures po sa atin pong programa tungkol po sa pag-handle po ng ating pagbabaha po sa ating commercial area po. May nagsabi sa akin na ang katotohanan, lagi daw binabaha daw ang Baaw. Ako po naman ay hindi po kumukontra dyan. Pero dapat, meron pa rin tayong dapat na gawin. Kung hindi natin kayang pigilan ang pagbabaha, kaya naman siguro natin nabilisan o pabilisin ang paghupa po ng pagbabaha sa pamamagitan po ng drainage system po natin na mas efficient through meron po tayong regular schedule po para po linisin ang ating mga kanal, para po natin palaliman po kasi pag malalim po ang ating mga drainage system at much efficient, ay mas malaki po ang kanilang malalaon po na tubig para po mas mabilis po ang pagdaloy. Sa aking pag-ikot-ikot sa poblacion area, nakita ko po ang katotohanan doon na marami sa ating drainage system ang stagnant po, hindi po dumadaloy. Kaya ito po ang gusto po natin para naman mapabilis natin ang paghupa ng pagbaha. Kasi po hindi po tayo magkakaroon ng
enough influence po sa mga mamuhunan para po maglagak sila ng kanilang hard-earned money po dito po sa bayan natin po. Pagdating po naman po sa kalusugan, na ito po ay isang importante po na aspeto po ng development. Bilang dati pong mayor, nakapaglabi po ako ng mga pondo para po makapagpatayo ng RHU, Barangay Health Stations, complete with medical equipment po. Ito po ay isa pong bagay na mayroon po tayong karanasan. Kaya po, bilang pong isang vice mayor, ako po ay makipagtulungan sa ating mayor para paigtingin po natin, i-improve po natin ang health facilities po natin. Kasi po, sa dami-dami po ng pumupunta po sa akin, ng hihinang tabang, napakarami ko pong nakita na mga iba't ibang klase ng reseta na kulang na lang maging doktor na ako para po matulungan ko sila. Dahil po dito, nakita ko po na marami talaga sa ating mga kababayan ang walang kakayahan para tugunan ang kanilang pangangailangan tungkol po sa kanilang kalusugan. Kaya bilang kandidato po, ito po mga advokasya ko po para naman po matulungan natin, matabangan natin ang ating mga kababayan po. Kaya ito po ang mga marami pa po na pwede ko pong sabihin dito. Kasi kaya lang po, ako lang po naman ay kandidato para vice mayor. Kaya po, bilang pong isang kandidato, kung ako po ibigyan nyo ng pagkakataon, hindi lang po tungkol sa ordinansya o batas, pagpanday po ng batas, hindi lang po yun ang aking pwedeng gawin. Pwede pong I can go beyond my responsibility, duties and responsibility ng pagiging vice mayor. Kung mamarapatin po ng mayor po natin, pwede po akong tumulong po sa kanya para po makapaghanap po ng iba't ibang klase po na mga programa po at makapaglabi po tayo sa mga national agencies. Kasi po aminin po natin o hindi po sapat ang pondo ng ating munisipyo para gampanan at pondohan ang lahat ng programa na gusto natin para po gumanda ang kabuhayan po ng ating mga kababayan. Kailangan po natin na isang leader na may patutunguhan, alam niya po ang pupuntahan niya po sa mga national agencies po, sa mga party list representative, sa mga senators po, o kung saan ang source po ng mga pondo para po makapaglabi tayo, maiuwi natin sa ating bayan para matupad po natin ang ating minimithi na kabutihan o programa po dito para po sa ikauunlad po ng banwaan ng Baaw po. Yun lang po ang pwede ko po na masabi sa ngayon po kasi ako po naman po ay isang vice mayor lamang po. Tandaan po natin, mayroon po pa rin tayong mayor na siya po ang nagbibigay ng direksyon kung saan po natin pupuntahan. Ang ma-expect nyo po, ang aasahan nyo po, under my administration, magkakaroon po kayo ng Sangguniang Bayan na proactive po sa magagandang programa. Pero kung sa tingin po namin ay ito po naman ay kailangan pa ng konti po na suggestion, kami po ay tatayo po para sa tao at kami po ay magkakaroon ng active deliberation po para makapagkaroon tayo ng magandang suggestion sa municipal mayor po para po for his perusal po. So ito po ang inyo pong lingkod, Jonathan Cuyahon, as known as Kuya Atan po dito, na nagbabay po, humingi po ng tabang po sa inyo para pabigyan din po ako ng tsansa para maging susunod niyo po na Vice Mayor po sa Banwaan ng Baaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngunyan po, nadangog na po ang mga plataforma di gobyerno kan mga kandidato. Bago po matapos ang satuyang programa, o magtapos ang satuyang programa, buot ko pong pasalamatan ang satuyang parokya sa pamamayo ni Reverend Father Isidro Danilo Ardizon, Siringman and PPCRV, as in ang Parish Media Ministry, sa pagpaere kan satuyang live broadcast. Diyos mabalos po sa indo, kabos, and good night. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Saan mang dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Isang himig, isang awit, alang-alang sa ng bayan. Dapat lang isipin at paghandaan ang halalan ng kinabukasan.
Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangal ay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Ingatan ng bayan. Pilipinas kong mahal. Pilipinas, Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal. Pilipinas, kinabukasan ay nasa ating kamay. Makiisa't makiugnay, at piliin mo ang tama para sa bansa. Pakinggan aming tinig. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa't makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangal ay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Ingatan ng bayan.